Paano nagagamit ang real estate sa money laundering? Alam mo bang ang real estate ay isa sa mga paboritong paraan ng mga kriminal para linisin ang kanilang pera? Hindi lahat ng bumili ng property ay may malinis na intensyon. Baka hindi mo alam, pero posibleng ginagamit ito sa money laundering. Paano ito nangyayari? Saan nagmumula ang dirty money? Ang pera na ginagamit sa money laundering ay madalas galing sa mga illegal na aktibidad tulad ng drug trafficking, kita mula sa pagbebenta ng ipinagbabawal na droga. Number 2, human trafficking, pera mula sa prostitusyon at illegal na recruitment. Number 3, smuggling, kita mula sa pagpupuslit ng mga produkto ng walang buwis. Number 4, graft and corruption, illegal na pera mula sa panunuhol o kickbacks. Number 5, illegal gambling, kita mula sa weteng, sakla o online sabong. Number 6, cybercrime, kita mula sa hacking, phishing at online fraud. Number 6, fraud at scams, pera mula sa investment scams at panloloko. Number 7, kidnapping for ransom, kita mula sa ransom payment. Kapag may malaking halagang galing sa mga ganitong aktibidad, ginagamit ang real estate para mapalabas itong lehitimong kita. Paano ginagamit ang real estate sa money laundering? Bulk cash transactions. Bumibili ng bahay o kondo gamit ang malaking halaga ng cash para hindi matrace ang pinagmulan ng pera. Overpricing o underpricing ng property. Sinasadyang itaas o ibaba ang presyo ng property para pagtakpan ang iligal na kita. Gamit ang third parties o front buyers. Bumibili ng ari-arian gamit ang pangalan ng ibang tao para maitago ang tunay na may-ari. Ginagamit ang shell companies, gumagamit ng peking kumpanya para bilhin at ibenta ang properties nang hindi natutunton kung sino talaga ang nasa likod ng transaksyon. Frequent buying o selling, pabago-bagong pagbili at pagbenta ng property para magmukhang legit ang pera. Ano naman ang ginagawa ng AMLAC? Una, i-freeze ang account o assets. Kapag may kahinahinalang transaksyon, maaaring ipatigil o i-freeze ang pera o ari-arian. Pangalawa, mag-imbestiga sa real estate transactions. Minomonitor ang malalaking cash transactions sa mga developers, brokers, at buyers. Pangatlo, makipagtulungan sa bangko at developers. May batas na nag-uutos sa mga financial institutions na i-report ang kahinahinalang pagbili ng property. Paano maiiwasan ang money laundering sa real estate? Una, bilang buyer, huwag bumili ng property mula sa seller na nagpipilit ng cash payment. Siguraduhin na ang transaksyon ay dumaan sa legal na proseso. Iwasan ang under-the-table deals. Bilang agent o seller, mag-request ng valid ID at source of income ng buyer. Maging maingat sa mga biglaang bulk cash payments. Mag-report sa AMLAC kung may kahinahinalang transaksyon. Ang real estate ay isang malaking asset pero hindi ito dapat gamitin sa masamang paraan. Siguraduhin mong malinis at legal ang bawat transaksyon. May tanong ka? Comment below or message me for more real estate tips.